Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. So, aring nakikita nyo aray ay luya na. So, aray yung luyang mura-mura pa. O yung hindi pa masyadong matigas. At pwede naman na iyan kung kayo ay nagmamadaling mag-ani. Kung kailangan nyo ng pera o kaya naman kailangan na talagang anihin upang hindi mapulok yung gang. Minsan kapag naging masagana ang patak ng ulan naninilaw ang mga dahon o nagkakaroon ng bakterya ang mga luya at yan nabubulok o nalulusaw, nagiging parang gatas ang laman na hindi magandang amoy. At alam na rin nyo ang mga amoy niyan kung kayo nakahawak na ng lusaw na luya na hindi kayo pagkabangaw. Subalit pwede rin naman na mas magulang diyan pang mas mapatama ninyo sa merkado, sa presyo ng merkado ang mga luya ninyo na haharbesin. So ang luyang puti kapag yan ay namulaklak na pwede nang harbesin. At mas magaling kung yan kapag yung tuyo na yung dahon o yung nawala na yung mga dahon at ang makikita na lang ninyo yung mga nakalitaw na luya, yan ay mas maganda. At diyan na rin kayo kukuha ng similya na muli ninyong ipupunla upang dumami na naman ang inyong luya na. So napakaraming benepisyo ng luya lalo na sa ating pangatawan. So kung ikaw nausog o nabalis o nabate o ikaw nadali ng taong may negatibong enerhiya, yun kang taong pawisan na binati mo, yung taong nakasalamuha mo lang biglang nag-iba ang iyong pakiramdam, maaring sumakit ang iyong ulo, bigla kang may hilo, makakaramdam ka ng panlalamig, magsusuka ka at magtatae o kaya naman pabalik-balik ka sa CR. At yan ay hindi gagaling hanggat ikaw ay hindi nalalawayan ng taong nakausog sa iyo. Subalit sa galing ng luya kaya niyang tanggalin iyan, magdurog lang kayo o kaya magnguya kayo ng luya at yan ipupunas ninyo ng bakros sa taong nabiktima ng usog o ng bati. Ganon din naman kung ikaw sasali sa isang running competition o takbuhan o marathon. Magaling na ikaw maglagay sa bunganga ng luya, gawin mo lollipop iyan upang ikaw hindi matuyo ng laway habang ikaw tumatakbo. So alam nyo na pangit na tumatakbo na maraming tubig sa katawan, kaya naman huwag kang iinom ng tubig kapag sasali ka sa paligsahan ng takbuhan, lalo na kung yan ay napakahabang kilometro ang inyong paglalabanan. Dahil kapag puno ng tubig ang iyong pantog, hindi ka makakatakbo ng maayos. Kaya naman, mas magaling na ikaw maglagay na lang ng luya sa iyong bibig. Parang style candy ang iyong gagawin. So, marami pang benepisyo ang luya sa ating kalusugan. Isa na lang dyan ay panglaban din yan sa kanser. Anti-inflammatory o yung kayo halimbawa namamaga ang inyong mga rayuman. Magaling din iyan na panghaplas sa inyong mga namamagang mga kasukasuan. Magaling din iyan na ihalo sa mga langis na panghilot at makakalis yan ng mga lamig-lamig sa iyong katawan. So marami pang benepisyo iyan sa ating mga kalusugan at hindi na natin yan tatalakayin. Pero alam nyo na kapag kayo nakakita ng bato sa loob ng luya, yan kunin ninyo at yan ang tinatawag na mutya ng luya. Subalit yun ay napakahirap, kaya naman kung kayo hindi makakuha ng bato sa loob ng luya at kayo naman nakakita ng luya na naging bato, yun din matatawag na mutya ng luya. So kapag kayo nakakuha ng luya na naging bato, maghahatid sa inyo iyan ng magandang kapalaran, maghahatid ng swerte sa iyong hanap buhay. So hanap buhay, ibig sabihin magtrabaho o maghanap buhay upang umahin ang swerte sa iyo. So alam nyo na mayroong maraming tao na masisipag at ang gabi ginagawa na ring araw, subalit wala pa rin ganon pa rin.
Subalit kung ikaw ay may taglay na mutya ng luya at sinamahan mo ng sipag sa paghahanap buhay, nako ay siguradong aayon sa iyo ang magandang swerte at kapalaran. Dati din yan ng swerte sa iyong paglalakbay. Taglay na rin niya ang natural na pangontra sa mga negatibong enerhiya sa iyong kapaligiran, kagaya ng ngalang ng usog, bati, balis, kulam, raya, mga engkanto, mga duwende, at mga masasamang espiritu na maaaring makapinsala sa iyong katawan. Yun nga mga espiritong sumasapi, kagaya na lang mga tikbalang kapag ang tikbalang ay may gusto sa iyo, nako, iyan sasampa sa iyong likuran at kasama mo yan kung saan ka man magpunta at isasama ka niyan sa kanyang kaharian. Panlaban din iyan sa mga may itim ang dila, o ayan naman yung mga nagtataglay ng itim na mahika na namimerwisyo ng kapwa. Subalit pagdating sa usapang bala o kabal at kunat ng katawan, hindi yan nagtataglay noon. Hindi ka rin tatamaan ng kidlat kapag yan kuwintas-kwintas mo at ikaw ay naglalakad sa kaparangan, o kaya naman nasa ilalim ka ng punong kahoy habang umuulan-ulan at kumikidlat. So maaari mo yang kwintasin, o kaya naman ilagay sa iyong mga lagayan ng benta kung ikaw ay mayroong tindahan. Subalit ang ganyang mutya bibihira at mahirap makakuha, kaya naman kung gusto nyo magkaroon ng pampaswerte sa luya, ginagamit din ng iba ang kuntil ng luya. So ang sinasabing kuntil ng luya ay yung kanyang mga dulo-dulo na may kaunting tumutubo. So maganda naman iyan na ilagay sa inyong mga tindahan, lalo na sa iyong lagayan ng mga benta. Balot mo lang yan sa green, o kaya naman pulang tela. Yan nakakatulong na magtaboy ng malas sa iyong kapaligiran at umakit naman ng mga positibong enerhiya upang iyan ay maghatid ng swerte sa iyong pamumuhay. At iyan nga ang taglay na bisa ng mutya ng luya kapag kayo nakakuha. Hanggang sa muli, good luck, God bless, at ingat kayo palagi.